Villanueva. Tingin ko nga, ngayon naniniwala na talaga ako, guys. 'Di ba? Okay. So ito naman ang pag-usapan natin. Robin, magtanda ka na. Marami na nakakapansin sa iyo. Tinatawanan ka na. Paano yung mga kabataan? Ito naman pag-usapan natin, mga kababayan. Sinasabi po ni Senator Win Gatchalian sa mga senador na bumoto, pabor po kay Inday Sara Duterte, mga kababayan, na ibalik po, i-remand ang article of impeachment sa Kamara. Sabi ni Senator Win, mag-inhibit na kung bias ka. Pinag-inhibit mo ba si Bato, Robin, Aimee at Cheese? Ito, pakinggan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Doon nga po sa pinag-uusapan din namin kanina na itong impeachment proceedings na nangyari po sa Senado. Kaugnay po niyan, makakasama po natin si Senator Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means. Good morning po, Senwin, Victoria po at Michael. Good morning, Victoria. Good morning, Michael. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, thank you very much po sa pagsama sa amin, sir. Sir, isa kayo doon sa 5 na hindi pumabor doon sa pag-remand, pag-return ng articles of impeachment. Doon lang po sa mga hindi gaano updated sa impeachment proceedings na nangyari, ano po yung basehan ninyo sa hindi pag-approve ng motion? Victoria, bago ko sagutin yan, dapat maintindihan ng ating... Tama po kayo. Tumawa pa si Villanueva, di ba? Inutusan niya si Aimee Marcos. It seems like to me, mga kababayan, all that they showed in the impeachment court or in the Senate should be just a scripted act. Di ba? Nakita natin, kung ikaw ay hindi ka pabor dun sa tao, bakit mo utusan si Aimee to object sa motion ni Senator Riza Ontiveros? Ganun lang yung nakikita natin dun eh. Mga kababayan na hindi pa natin pinag-uusapan dito yung Tita kaso. Josephine? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung kaso ni Vice President Sara. Yes. Actually, hindi pa natin pinag-uusapan kung guilty or not guilty. Proseso pa lang yung pinag-uusapan natin. Okay. At para sa akin, napakahalaga na sundin yung ating saligang batas pagdating sa proseso para klaro at maintindihan ng lahat at transparent, makikita ng lahat kung ano yung pinag-uusapan. Ayaw natin magkaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan na linuluto o dinidelay o anuman. Ang importante, ang taong bayan ay naintindihan at nasusundan itong impeachment case. So, ang aking naging dahilan ay itong return/remand, hindi ko naman nakita sa saligang batas natin. Okay. At para sa akin, sa ganitong mga proseso, importante na sundan kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas. Oo. Forgot your date? Keep cool. Hindi, may bago ng araw silang saligang batas mga kababayan. Sabi nga dito, ang mga senator judge, pag sila po ay nag-convene na, hindi na sila pwede na questionin nila yung saligang batas. Iba ang dapat ang kumu-question ng saligang batas, mga kababayan, yung mga regular senator. Diba? Yung mga regular senator, kasi sila ang pwedeng mag-craft, sila din ang pwedeng mag-amend. Diba? Like what DHOR can do. Diba? Pwede sila mag-craft, pwede rin sila mag-amend, mga kababayan. At pagdating sa tawag dito, kagaya po ng issue ng SMNI, pwede rin silang magpa-close. Diba? Dito sa kanila, may sarili na sila. Gusto nila, desisyonan pa rin nila, gawan pa rin nila, question pa rin nila yung infirmities. Michael po ito. So sa tingin niyo po ba, sa inyong pananaw, naayon ba ang mga nangyari sa nangyaring proseso sa Constitution po, o may pang ba kayo na na-delay ang pag-usad po ng kaso? Yung delay, depende yan sa timetable na ilalabas. Kung narinig natin yung ating presiding officer, maglalabas yun ng timetable. So, dapat natin makita pa kung ano yung yung timetable na ilalabas. Dahil nga ito ay isang bagong introduction. Aminado naman lahat, buong legal community, na unprecedented to. Yes. Ito ay hindi nangyari sa mga unang impeachment case. Kaya isa sa mga pananaw ko, dapat nasundan natin yung proseso kung ano yung nangyari doon sa mga unang impeachment cases para alam na natin wala nang sorpresa
No, alam natin kung ano yung susunod, ano yung magiging proseso. At nasabi ko nga na itong issue ng constitutionally. Sorry, mali yung napindot ko. Sorry guys. Si Ma'am Lily Tonini tuloy yung ano ko. Best kasi itong si Argo Bingot. iba yung napindot ko. Sorry, wait lang. Ayusin ko lang. Bago natin ituloy. Sorry guys, ibang tao tuloy napipindot ko eh. Ayan na, okay na Ma'am Lily Tonini. Sorry po. Loko kasi itong si Argo Bingot. Siya ang pinipindot ko, napunta sa pangalan mo. Walang iya ka, Argo. Pati tuloy ibang tao na napapahamak dahil sa iyo eh. Loko-loko ka. Okay naman tayo dito sa mga DDS na iba dito, no? Bakit may ganito ngayon si Argo Bingot? Ano kayang ano neto mga kababayan? Ano kayang nakain neto? Ano kayang pinag-uutos sa kanya? Bakit ganito na ngayon? Nagbabanta. 'Di ba? Infirm o mahina yung o hindi sumunod yung articles of impeachment sa Constitution, ay pwede naman pag-usapan yan pag pumasok na tayo sa trial proper. Wala pa tayo sa trial proper, no? Hindi pa nag-uumpisa yon. Kaya sana doon na pag-usapan para lahat ay makita yung argumento. Tama. Opo. Sen, when do you think unconstitutional yung nangyaring pag-return imbes na idire-diretso na lang po yung trial? Yung word unconstitutional, debatable right now, no? Narinig ko yung iba't ibang mga legal experts or legal luminaries. Napuyat nga ako kakanood nitong mga interviews ng iba't ibang mga legal luminaries. Iiwan ko na sa kanila yan para i-determine kung unconstitutional o hindi. Pero para sa akin, kung babasahin mo yung plain text ng Constitution, hindi naman nakasulat doon na pwedeng i-return. In fact, hindi nga niya sinulat doon na pwedeng ibalik dahil nga may ganitong dahilan, no? Constitutionally infirm. Ang nakasulat doon, very simple lang para sa akin. Pag na-transmit na sa Senado, mag-trial na. No? Nakasulat pa nga doon, forthwith. No? So, pagpasok natin sa trial, dito nalalabas to lahat. Kasi ako naniniwala, ibabato rin to ng defense eh. Lahat ng pwedeng ibato ay ibabato rin ng defense. Kaya doon na rin natin pag-usapan. Merong mga nagsasabi, sir, gaya po ni retired Justice Antonio Carpio na parang nagsilbing abogado yung ibang senator judges sa paghahain ng motion na i-return na nga lang po. Ano po ang take nyo doon? Do you think na parang nag-abogado yung iba nyong kasama po? Ganun na nga para sa akin ha. Hindi pa sumasagot si Senator Win Gatchalian. Pero maliwanag naman yun mga kababayan. Parang sila ang counsel ngayon ni VP Sara Duterte. Diba? Biruin mo, Senator Judge ka. Ang gawain mo lamang dapat makinig, 'di ba? Magbalanse at tingnan mo ngayon kung ano yung bigat ng mga inilalatag. Pero mga kababayan, hindi pa nga nadidinig. Nagpapasya ka na kaagad. Well, Victoria, ito naman ay aminado tayo. Let's call a spade, no? Talagang may mga political leanings yung mga iba't ibang mga senador. No, hindi naman natin pwedeng pagkailayan. Ano ba ibig sabihin ng politically means? Sila ba ay nagbabayad ng utang na loob, Senator Win Gatchalian? O sila ba ay merong tawag dito, mga kababayan, itatayaba nila yung buhay nila dahil kailangan masunod sila? Meron pa nga isa dito na mga ka-GPnatics talaga ang alam nyo. Sabi ko nga siguro i-topic ko na yan mamaya sa susunod na vlog natin mamayang gabi. Campaign time, nakita naman natin, lahat naman tayo sumusunod ng politika. At nung huling halalan, nakikita naman natin kung ano yung mga political leanings. Hindi natin maaalis yan. Madadala rin yan sa impeachment. At hindi kahit na nakasulat sa rules of impeachment, impartial, fair, ang aking pag-aanalisa, madadala mo rin yung political leanings mo at political loyalty mo sa loob ng impeachment. Mahirap alisin yan no? Unang-una, hindi naman mga huwes ang mga senador, hindi naman mga abogado yung mga senador. Mga politicians to na mayroong political
alliances, may mga sinusundang mga politiko. Kaya hindi natin maaalis yan. No? Napakahirap alisin yan. So given those political leanings, sir, dapat bang may mag-inhibit? Kung halimbawang hindi nila separate yung kanilang sarili mula doon sa kanilang ally. Kasi yun din po yung panawagan ng iba, gaya po ni Attorney Christian Monsod, na kung hindi mo kayang walang panigan, kung hindi mo kayang maging impartial, na compromise yung integridad mo, voluntary inhibition ka. Dapat. Yung inhibit ay personal yan eh. Dapat mayroong mabigat na dahilan. Kung ikaw ay mag-inhibit o hindi. Dahil even kami mga fellow senator judges, hindi naman namin pwedeng pa-inhibit ang isang tao. Nasa sarili mo na yan eh. Conviction mo na yan, ika nga. No? Konsensya mo na yan, ika nga, kung kailangan mo mag-inhibit o hindi. No? So, maraming dahilan mag-inhibit o hindi mag-inhibit. Ang tanong dyan na Senator Win, may konsensya ba yung mga senador na to? Di ba? Baka wala silang konsensya. Bakit kamo, mga kababayan? O diretsoy na natin si Senator Bato. May konsensya ba yan? Wala. Bakit? Di ba? He has a video saying, mga kababayan, na inuutusan niya yung taong bayan. Kung sino daw yung mga adik, kung sino daw yung mga kung sino-sino. Sabi niya ganon. Gusto niyong patayin? Sige, patayin niyo. Puntahan niyo yung kanilang bahay, sunugin ninyo. Yun pa lang, masasabi mo na walang konsensya eh. Di ba? Siya ang siya dapat, mga kababayan, ang manguna bilang PNP chief during that time. Pero inuutusan mo yung taong bayan gumawa ng karumal-dumal na krimen, which hindi po ito nakasulat sa ating konstitusyon. Ang nakasulat sa ating konstitusyon, para sa mga pulis, wag nating ilagay. Kahit nga pulis ka eh. Diba? Kahit lalo na kaya pangkaraniwang mamamayan, wag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Pero si Bato, tinuturuan niya yung taong bayan. Yun talaga, walang kakonsekonsensya. Pero conviction mo na yan kung ikaw ay mag-i-inhibit o hindi. Kayo, sir, kung kayo yung nandun sa ganung posisyon, kayo ba ay mag-i-inhibit? Curious lang. Maraming dahilan eh. Pwede mo naman sabihin, ako ay kaalyado ko sa ganito, pero pagdating sa trial, mawawala na yun. No? So, maraming dahilan. Talagang babagsak yan sa konsensya ng mga senator judges. No? At yun ang aking hinuhope. No? Yun ang aking ninanais na pumasok na dito yung conviction at konsensya ng bawat isa. Kung nag-umpisa na yung trial proper, pumasok na yung conviction at konsensya ng bawat isa para talagang tignan ng mabuti at tignan ng patas yung ebidensya para malaman natin kung talagang may sala o wala. Ang importante naman dito, Victoria, Mike, ebidensya eh. Papasok tayo ako personally, yan ang titignan ko talaga. Kung mahinang ebidensya, then wala na tayong pag-uusapan. No? Kung may ebidensya, then i-pursue natin yan. No? Tingnan natin ng mabuti. Kaya papasok rin tayo sa ganun. Alam mo, malaking dapat mga kababayan, itong mga katulad ni Senator Win Gatchalian, ito ang dapat maging Senate President. 'Di ba? Yang kagaya nila Tito Soto, bumalik sa pagiging Senate President kasi nga impartial sila. Sila yung mga walang kinikilingan. Titingin sila base sa bigat ng ebidensya, hindi base sa bigat ng bulsa. Oy, JP, grabe ka naman, bigat ng bulsa. Why should I say that, mga kababayan? Bakit ko sinasabi na bigat ng bulsa imbis na bigat ng ebidensya? Nakikita nyo naman eh. Mga ka-GP Natics, hindi na natin kailangan ipaliwanag. Hindi pa nga nag-i-start yung trial. Meron na silang prejudgment na dapat daw hindi matuloy ang impeachment trial. Ano bang kinakatakot nyo? Diba? This is actually the right time para kay Sara Duterte to prove them wrong that they are, diba? To prove them wrong na wala siyang kinalaman, na wala siyang pagkakamali, na wala siyang ninakaw.
Pero the way they act, mga kababayan, for me, that is an admittance of guilt na si Sara Duterte ay malamang hindi lang ang kanilang pamilya ang nakikinabang o nakakatanggap. Malamang sa malamang, yung mga senador na to, mga kababayan, ay naaambunan din ng hindi lang ambon, JP, baka nababagyuhan din ng malaking halaga. Kaya kumakapal ang bulsa. Oh. Ito proseso pa lang to ang pinag-uusapan natin. Sa inyo pong panig, Senator Win, paano nyo po natitiyak na kayo'y neutral, impartial, at yun nga, konsensya ang mananaig sa paglilitis na ito? Well, makita naman natin yung unang boto ko, no, na saligang batas lang ang ating sinusundan. Yung unang pronouncement natin, yung unang boto natin, ang aking justification, sundan lang natin kung ano yung nakasaad sa saligang batas. Wait lang, natawa ako dito, guys. Loko ka, Karen, ha? Sabi niya, ungina mo, mingot, ang ngulit-ngulit mo, nalaga, nangangamuisit ka na, nalaga, nangangalit na ako. Ayop ka. Pinatatawa mo ako. Yung saligang batas naman, nakadesenyo yan o sinulat para maintindihan lahat. Tingin ko hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan. Correct. So, kung ano yung nakasulat doon, yun lang nang dapat nating sundan. So, Sen Win, ano ngayon ang hinihintay po natin? Ano yung next step doon sa impeachment process? Tinitignan ko yung timetable. May 10 days para sumagot si VP Sara, may 5 days para sumagot yung prosecutor. Babagsak niya mga around June 26, mga around that time. So, meron na lang, from June 26 to June 30, may 4 na araw na lang para matapos ang 19th Congress. At pag after June 30, papasok na yung bagong lower house Congress. We have to distinguish ihiwalay natin yung upper house at yung lower house, no? Dahil lower house, talagang lahat sila ay magiging bago, no? So by June 30, lahat sila magiging bago at dapat sila mag-appoint rin ng bagong mga prosecutors. Oy, Senator Win, masingit ko lang din. Sabi ni Senator Bato ay may bribery sa Senate. Anong reaksyon nyo dito, sir? Hindi ko narinig yun, Mike. Wala akong ibig sabihin hindi ko narinig yung pronouncement ni pero Senator Bato. may bribe. Teka lang, mga kababayan. Unang-una, sabi ni Senator Bato may bribery daw. If I'm not mistaken, hindi ko pa na pakinggan yung buo ng statement na yan. Pero again, mga kababayan, of course, magsasalita si Bato ng ganyan. It against those 5 o the Magnificent 5, mga kababayan. Kung sasabihin niya na may bribery, lilimang tao lang yun eh. If you gonna take a look at it really, mga kababayan, if you say something about the bribery, di ba dapat doon yan sa nakararami? Di ba hindi yun magyayari doon sa lilimang tao lang? Bribery nga eh. Ibig sabihin may mga nabayaran. Oh, wag mo sabihin yung 5 na yun nabayaran pa. Okay na Japan. Di ba? Oh, parang timang. Magsasabi pa ng may bribery. Ang hilig talaga, alam mo, sinisira lang talaga nila yung reputasyon ng ibang mga senador para lahat ng mga tao ay maniwala sa kanila. Biruin mo, gagamitin pa Holy Spirit. Samantalang kay Kibuloy naman siya nagdadasal. Diba? Si Duterte ang pinapanginoon niya. O, paano naging Holy Spirit yun? Baka devil. Iberi ba sa mga hukom? Oh. On my part, wala akong nakukuhang bribery o wala akong na-experience na bribery on my part. Hindi ko lang alam, I cannot say for the others, no. And Senwin, balikan ko lang yung timeline. Sabi niyo po, 'di ba, by the time na makakapag-submit na ng mga reply yung defense at yung prosecutors, tapos na yung 19th Congress. So from June 1, from July 1 hanggang 28, walang ibang mangyayari. From July 1 to July 28, walang mangyayari dahil walang bagong prosecutors. Number 1. Number 2, may pangalawang condition or dalawang certification ang gusto ng Senado o ng impeachment court. Ito yung
i-certify ng lower house kung sila ay interesado pa doon sa kaso. Pwede lang yung mangyari kung mayroon ng bagong speaker at magpagbobotohan ng Kongreso itong pangalawang certificate. Okay guys, ulitin ko lang ng konti ito. Medyo ano to eh. Yung i-certify ng lower. Number 2, may pangalawang condition or bagong prosecutors. Number 1, to July 28, walang mangyayari dahil 28, walang ibang mangyayari. from July 1 to July 28, walang mangyayari dahil walang bagong prosecutors. Number 1. Okay, yan yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Hindi lang ako sigurado kung kailan manunumpa yung 20th Congress ng HOR, mga kababayan. Sabi ko dati, kung babalikan yung mga nakaraang vlog ko, sabi ko June 28 or July 28 pa sila makakapanumpa o magkukonvene. I mean, makakapanumpa, mga kababayan, para sa 20th Congress. Tama nga ako. July 28 hanggang July 28. So, sobrang haba ng pahinga na naman ng mga senador na to. Talagang 4 na araw lang from 26 ng pagbabalik ng SOMO ni Sara Duterte, from 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30. Yun lang. Tapos pag July 1 hanggang 28, wala na naman. Patay. Pero, good thing na lang kahit sabihin natin na matenga ng ilang 28 days yan, after nun, kasi kailangan nilang may konsidera yung pangalawang condition ng mga Senado. Ano yon, mga kababayan? Di ba nung nakaraan, sinabi rin natin, hindi pwedeng magawa yung second condition ng lower house. Bakit kanyo? Not existing pa rin yung 20th Congress. We are still in the 19th Congress until such time na makapanumpa na sila sa July 28, and then doon pa lang pwede nilang sagutin, mga kababayan, are they still interested? Are they still ready? Diba? Are they really wanted to continue the impeachment trial in the 20th Congress? Doon pa lamang masasagot yun kapag nakapanumpa sila. Kasi hindi pwedeng sumagot ang 19th Congress in behalf of the 20th Congress. Hindi pwede yon, mga kababayan. Yun ay magkaiba kahit na ang mga tao ay halos parehas. Kasi majority ng 19th Congress sa lower house, same din ng member ng 20th Congress. 3 lang yung mapapalitan, mga kababayan, including dyan si Jill Bungalon. Diba? Tapos yung 2 pa na natalo. Pero kailangan po talaga nilang sagutin yan dahil yun ang inuutos ng impeachment court. Bakit kailangan GP? Kasi nga, meron din akong sinasang-ayunan, sinasabi ng mga ulupong dyan sa Senado na hindi pwedeng gawin nyo, hindi ito katulad ng Senado at Kongreso na co-equal body. Dahil ngayon, as impeachment court, kayo ay pangkaraniwang tao lang na mga prosecutors na kailangan yung sagutin. Otherwise, baka tawag dito, gusto nilang gawin dito, mga kababayan, doon sa lower house, kapag hindi raw sila sinunod, ipakulong nila, ipadetine nila. Grabe. Biruin nyo, mga kababayan. May ganun power sila. Sa regular court, walang ganun eh. Diba? Pwede ka lang pasagutin, pero pag di ka sumagot, mga kababayan, ay hindi, meron pala. Pwede pala. Kailangan sasagot yung prosecutor, pag hindi, matatalo yung kaso. Ginagamit yung kanilang posisyon. Ipako-contempt, di ba? Joan Pialago. Yan yung binitawan na salita nung kanilang hindi ko alam kung sino yung nagsabi nun, pero parang Solgen at parang Secretary General ng Senado. Gagamitin nila yung kanilang power as impeachment court para pasundin yung mga prosecutors natin. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa ating lahat.